Ang seed pala is the Word of God. Yung mustard seed is a metaphor. Pinapakita lang kasi para mapakita ni Lord sa atin ang nangyayari sa spiritual, kailangan ipakita niya sa atin ang nangyayari sa physical. Ngayon, naintindihan natin na ang mustard seed kailangang isow sa ground para lumago, tapos magiging malaki, tapos pwedeng mag-nest ang mga birds na ito. Kaya yan ang metaphor. Pero ang katotohanan pala, itong mustard seed na sinasabi dito ay ang Word of God. Kasi Luke 8:11, ulitin ko, now the parable is this, the seed is the Word of God. Now, there are 4 types of soil according to the Bible. Diba? 4 na types of soil according to the Bible. Ang soil is literally the heart of man. Diba? Ang soil, ano yung heart mo? Ano pa yung heart mo? Okay. So, mamaya, i-examine nyo saan nagpo-fall yung heart nyo. And that's the reason bakit wala kayong breakthrough. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Tapos sabi niya, shall I overtake them? So dahil nag-inquire siya, nagpunta siya, yun ang unang ginawa. Hindi siya nagmukmok, hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-iyak, hindi siya naggalit. Ang ginawa niya, nag-pray siya at nag-inquire siya sa Lord. Ginagawa ba natin ito? Lord, paano bang gumaling? Ano bang kailangan kong gawin para gumaling ako? Or Lord, paano bang ma-resolve ko itong financial need ko ngayon? Ang dami kong utang. Karamihan po. Majority ng mga nagpapadala sa amin ng prayer requests is, Pastor Terry, gusto ko nang mag-commit ng suicide. Gusto ko magpakamatay. Di ko na kaya to. So, nasaan kang territory when you say that? Naki-territory ka ni Satan. And then Satan tries to kill you, destroy you, or steal from you because the thief comes to steal, kill, and destroy. Doon ka. Whenever you lose your peace, whenever you lose your joy, at tapos ikaw ay nagagalit, nagreklamo, wala kang faith, wala kang peace. Nandun ka sa territory ni Satan. Nagpifiesta sa'yo si Satan. Makikita po natin ito sa mga scriptures na isi-share ko sa inyo. So sabi ni Lord, and God answered him. Ang Diyos ay sasagot. The reason na hindi nyo naririnig si God is because wala pa siguro yung faith. Hindi kayo naniniwalang sasagutin kayo. Kasi pag ikaw ay sasagot talagang magiging pasensyoso ka. Maghihintay ka. Minsan, hindi darating within a day, within 1 week, minsan within a month, within 3 months. Pero do not grow weary. Nakalagay sa Bible. Diba? Kaya lang sinagot siya kaagad ni Lord. And God answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail, recover all. Exactly. Yun ang ginawa sa akin sa Palawan ni Robert. Pursue! Take possession of what I've already given you, Terry. Do not fear. Do not be dismayed, for I am with you. Yung words na ganyan na, talagang maglalakas ang loob mo. But kung wala kang personal relationship with God, paano mo maririnig yun? Impossible. So, verse 10, sabi ni David, David pursued he and 400 men. Kasi yung 200 ayaw nila kasi pagod daw sila. In verse 17, then David attacked them from twilight yung mga kalaban until the evening of the next day. So David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his 2 wives, and nothing of theirs was lacking, either small or great, sons or daughters, spoil or anything which they had taken from them. David recovered all. Yan ang treatment natin sa ating mga challenges. Hindi tayo nagpapabaya. We treat with diligence. Hindi yun naglalaro-laro. Kasi ang kaharian ng Diyos, hindi laro-laro yan. We take God seriously. We fear Him. We reverence. Hindi kayong fear na maulo ka sa impyerno pag nagalit. No. Yung fear na, wow, itong Diyos na makapangyarihan ito. Ito tatay ko, mahal na mahal ako. Di ba tatay natin, kinakatakutan natin pag nagalit? Di ba? Ganyan. And reverence na talagang
pinipraise mo siya dahil napakalaking privilege na maging anak tayo ng Diyos. Tayo ba ay pinavalue natin ang pagiging anak ng Diyos? Alam ba natin kung ano ibig sabihin ng anak tayo ng Diyos na ito? So, marami sa atin, majority ng mga Christians, they're not experiencing yung inheritance na binigay ng ating tatay. Because we have no revelation or we don't believe. Kaya kailangan po ng faith. Amen. So what is faith? Explain ko kung ano itong faith. Hebrews 11:1 says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Ano ibig sabihin nun? Now faith is a substance. Kung nakikita natin itong cellphone kong to, itong cellphone na to ay substance. Yan, meron siyang matter. Ayan o, di ba? Meron siyang matter. Itong swivel chair ko, matter yan. Di ba? O itong ballpen na to, matter yan. Ang sabi dito, faith is the substance. For example, itong faith, kasi hindi natin nakikita yan. Kunwari, ito yung faith. Itong faith na to, ay may substance. Okay, papaliwanag po. Of things hoped for. So ano ba yung ino-hope mo? Ino-hope mo bang gumaling ka sa cancer? Ino-hope mo bang gumaling ka sa cardiovascular disease? Ino-hope mo bang mabayaran lahat yung mga utang mo? Ino-hope mo ba yan? So, anong gagawin mo ngayon? Kailangan mag-hope ka ng mag-hope ng mag-hope ng mag-hope ng mag-hope ng mag-hope every single day. Hindi mawawala yung hope na yan. Hindi mawawala yung hope. Dahil pag nag-hope ka na nag-hope na nag-hope, at ituturuan ko po kayo kung paano mag-hope. Pag nag-hope ka na nag-hope, itong faith for example na ito, itong faith na to, di ba? Kapag hope ka ng hope ng hope ng hope, mabibuild itong faith mo. Magkakaroon ka ng faith. Kasi yun ang sinasabi ng mga neuroscientists. Yan ang tinatawag na renewing of the mind. Sinasabi sa Romans 12:2. Diba? Be transformed by the renewing of your mind so that you will know the good, the acceptable, and the perfect will of God. So pag meron kang renewed mind, you will know the will of God. So that's the reason, bakit hindi mo alam ang gagawin? You are so confused. Hindi mo alam, ano ba, saan ka ba pupunta? At paano ba kung umasenso? Wala kang alam because you don't know the will of God for you. Kasi hindi renewed ang mind. Kasi yun ang gagawin ng faith. Ang faith, it starts with the mind. Nagsalita ka, nag-declare ka, nag-imagine ka, whatever it is. Sa first day, yun ang ginawa mo. Second day, third day, fourth day, sabi ng neuroscientists, 21 days. It takes 21 days. Katulad ni Caroline Leaf, di ba? Ilang beses ko nang tinuro to. It takes 21 days para ma-build itong faith. Naniniwala na all of a sudden na ako'y gagaling sa cancer. Di ba? Naniniwala ka na all of a sudden ikaw gagaling ka sa cancer. Alam nyo, kapag naniwala, itong faith na to magkaka-substance. At itong substance na to, ito yung nasa physical na. Kasi yung faith ay nasa spiritual realm. Nandito, pero yung sinasabi mo, yung renewing of the mind process, it draws this faith into the physical realm with a substance. All of a sudden, makikita mo ngayon kung ano yung ini-envision mo, anong ino-hope mo. Let's say, gagaling ka ng cardiovascular disease or makakabayad ka ng mga utang. Or yung business mo, magkakapondo ka ng marami para makapag-expand ka, hindi ka mabankrupt. O yung church mo, lalaki. Dadami yung mga tutulong, mga mag-support financially sa'yo para makapag-expand yung church, para magkaroon kayo ng sariling sanctuary na hindi kayo mangutang o hindi kayo magre-rent every month, month after month for the rest of your life. Kaya ang dami-dami nagko-close ng mga churches dahil hindi kaya ng pastor na mag-abono ng mag-abono dyan sa mga rental, mga gastusin ng church na yan. But it all starts with your mind. It does not start with God. Bakit? Because Jesus had already done it for us. Di pa paulit-ulit kong sinasabi yan. Ginawa na yan ni Jesus for us. Nasa atin na yan is all deposited in the spirit realm. So, ang substance, tinignan ko po ito sa dictionary. Sabi niya, substance is the real physical matter of which a person or thing consists and which has a tangible, solid presence. So in other words, ang faith is a substance. Yung hope na yan, walang substance pa. Kakasabi yung tuturuan ko po kayo pa paano yan talagang i-build yung faith na yan. Magkakaroon ng substance itong faith na to. At yung substance na yun, yun ang answer sa prayer mo.
The Bible says God has given us a measure of faith. Oh, sabi niya sa Romans 12:3, God has dealt to each one a measure of faith. So, may measure of faith na pala tayo. Bakit hindi nababago yung buhay natin? Diba? Anong paliwanag dito? Sabi niya, kasi, ang faith na to actually, itong sinabi, a measure of faith na binigay sa atin ni God, is really the faith of God. Kung ano yung faith ni God, yun ang binigay sa atin. However, it comes as a measure. Isang portion lang. Kasi kung ako binigyan ng faith ni God, kasing laki ng faith niya, kayang-kaya kong i-create ang buong universe na to. Kaya lang, binigyan niya akong faith para to fulfill His purpose for my life. Hindi to fulfill yung purpose ni God, fulfill po yung aking purpose. Hindi ko kailangan ng buong faith ni God para ma-fulfill ko yung aking purpose. Kailangan ko measure of faith. Kaya lang, there's a catch here. Ulitin ko, this measure is a starting point to receive salvation. But this same faith can be grown for things that you may be desiring for. Ibig sabihin nito, yung binigay na faith sa atin, yung measure of faith na binigay sa atin ng Panginoon, ay literally, yan ang faith na binigay for us to receive Jesus as our Lord and Savior. Para napakadali nating maniwala na kapag tayo nireceive natin si Jesus, tayo pupunta sa heaven, magkakaroon tayong eternal life. Yan ang starting point ng faith na to. Yan ang portion ng faith na to. But, ang sabi sa Matthew 17:20, naku, napaka-importante po nito. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move and nothing will be impossible for you. Naku, kung meron ka palang faith as small as a mustard seed, you can say, move from here to there, and there will be nothing that's impossible for you. Can you imagine? Wala na palang imposible kung meron kang faith as a mustard seed. Kaya lang, merong catch dito. Kaya hindi tayo pwedeng mag-rely sa isang scripture and then sabihin natin, yun na yung kasagutan sa ating mga questions. No, kailangan intindihin natin anong sinasabi ng Bible. Well, ito yan, Matthew 13, verses 31 and 32, yan ang kasagutan. Bakit hindi nag-work yung measure of faith na binigay sa iyo ng Panginoon? Okay, verse 31, anong sabi niya? Another parable that Jesus put forth to them, ito yung mga multitudes, yung mga nakikinig sa kanya, including his disciples, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field. Nako! Yung mustard seed na binigay sa atin ng Panginoon ay hanggang ngayon buto. Hindi tinanim. Sabi niya kasi mustard, which is a man took and sowed in his field. And then in verse 32, sabi niya, which indeed is the least of all the seeds, ang mustard seed, kasi pinakamaliit na seed among garden seeds. Pinakamaliit siya. In fact, para siyang, dahil siya kaliit, napakaliit ka, pag nalaglag yan sa floor, hindi mo na makikita sa sobrang liit. Yan ang mustard seed. Sabi niya, it is the least of all the seeds, but when it is grown, it is greater than the herbs and it becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Nakita mo, itong napakalait na buto na ito, kailangan palang itanim. Hindi pwedeng maiwan as buto. Alam niyo po, may panood ako minsan isang preacher na nagbanggit na may na-excavate silang isang mummy in Egypt at merong isang bote na may laman na mga seeds. 4,000 years old na tong mummy na to. So, ang ginawa nila, binuksan nila itong bottle at kumuha sila ng a few pieces nitong seeds na to. Tinignan nila, tinanim nila sa lupa. Naku, tumubo! Can you imagine, 4,000-year-old seeds ay tumubo? Nandun ang power. For example, ito yung seed. Ito. Nandyan ang power. Nandyan lahat ng ingredients na kailangan para ito'y lumaki at lahat ng imposible ay magiging posible sa atin. Nandito sa seed na ito. In fact, ang dami-daming scientists who attempted to formulate a seed. Gagayahin nila kahit anong seed, pumpkin seed, or kahit anong seed gagayahin nila. Wala ni isang nag-materialize. Kasi kamukhang-kamukha, nilagyan nila lahat ng minerals, nilagyan nila lahat ng mga elements. Yung seed na ginawa nila sa laboratory, nung tinanim nila, hindi tumubo. Why?
Because yung seed nang galing kay God, at si God ang naglagay ng anointing dito sa seed na to. Hindi niya linagyan ng anointing yung mga ginawa ng mga scientists na yan para tumubo. Ang linagyan niya ng anointing ay ang seed na ito. Kaya lang, ang problema ng mga Christians, yung seed ay nasa iyo. Wala kang ginagawa sa seed. Nandyan lang nakapatong. Hindi tumutubo. Talking about faith na, di ba? Romans 10:17. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Di ba? Ang faith para tayo ay mag-develop kasi meron tayong seed, di ba? Meron tayong seed of faith, measure of faith, nakalagay yan sa Bible, binigay na sa atin ni Lord. Pero kailangan natin itanim ang seed na yan. Kailangan natin i-develop ang seed na yan. And how do we do that? Sabi niya, faith comes by hearing and hearing by the word of God, di ba? Hearing and hearing. So Luke 8:11, now the parable is this, the seed is the word of God. Ito yung pinaka-importante ngayon sa lahat. Magtatanim tayo ng seed para makuha natin yung prutas ito. Di ba? Okay. Let's say, magtatanim ka ng seed ng financial breakthrough para mabili mo yung bahay mo. Yung God-ordained house, for example yan. Ha? Ang seed pala is the word of God. Yung mustard seed is a metaphor. Pinapakita lang kasi para mapakita ni Lord sa atin ang nangyayari sa spiritual, kailangan ipakita niya sa atin ang nangyayari sa physical. Ngayon, naintindihan natin na ang mustard seed kailangang isow sa ground para lumago, tapos magiging malaki, tapos pwedeng mag-nest ang mga birds ito. Yan ang metaphor. Pero ang katotohanan pala, itong mustard seed na sinasabi dito ay ang Word of God. Kasi Luke 8:11, ulitin ko, now the parable is this, the seed is the Word of God. Now, there are 4 types of soil according to the Bible. Diba? 4 na types of soil according to the Bible. Ang soil is literally the heart of man. Diba? Ang soil, ano yung heart mo? Ano pa yung heart mo? Okay. So, mamaya, i-examine nyo saan nagpo-fall yung heart nyo. And that's the reason bakit wala kayong breakthrough. Okay. Matthew 13, verse 3. Sabi niya, then Jesus spoke many things to those people in parables, saying, behold, a sower went out to sow. So, ine-expect ng Panginoon sa atin, lahat tayo sowers. Nalulungkot ako sa mga tao hindi nagsusow sa kaharian ng Diyos. Because hanggang doon na lang sila. Pagdating nila sa heaven, ang ibabase ng Panginoon sa atin, kung anong reward matatanggap natin sa heaven, ay yung kung anong ginawa natin sa lupa. At hindi tayo nagsow para sa kaharian ng Diyos. Ano ngayon ang reward natin sa heaven? We have to sow so we can reap. I said earlier, it is a spiritual law. So sabi niya, behold, a sower went out to sow. Sino yung sower? Tayong sower. Diba? And verse 4, and as he sowed, some seed fell by the wayside. Alam na natin ito, narinig na natin ito many times. Pero kailangan natin ng fresh revelation from the Holy Spirit. Kasi ang topic natin is how faith works. So, and as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Ano yung wayside? Ito yung daan, for example. Ito yung daan. Wayside dito. Ito mga solid ground yan. Di ba? Yan ay inespalto. Lupa sa ilalim, pero inespalto. Pag ikaw nagtapo ng seed dito sa wayside na to, hindi yan tutubo. Di ba? Kasi matigas. Matigas ito, hindi magpe-penetrate ang seed sa loob ng lupa. So, anong nangyari? Dahil tinapon mo yung seed dito sa wayside, ang sabi niya, the birds came and devoured them. Ang explanation ng parable of the sower in verse 19 is, dito sa wayside is when anyone hears the word of the kingdom. Diba? Word of God. Kung narinig mo ang salita ng Diyos and does not understand it. So, nakarinig ka ng salita ng Diyos. For example, faith comes by hearing and hearing by the word of God. At hindi mo na intindihan kung ano yon. Then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. So, laging yan ang inaabangan ni Satan. Pag nagbasa ka ng Bible, pagkatapos mo magbasa, nandiyan na siya. Magka-attempt niyang nakawin kung ano yung napag-aralan mo sa Bible. Kasi takot na takot siya kasi pag ikaw ay natuto sa salita ng Diyos, kapag ikaw ay natanim mo ang salita ng Diyos properly, ikaw ay tutubo, magiging malaking problema kanya. Because
sabi ko nga, mga imposible, magiging posible na sa'yo. So, verse 5, sabi niya, some fell on stony place, where they did not have much earth. So, stony place, puro bato yan. Kaya, walang masyadong soil. Now, ang question ko, bakit kailangan ng soil? Di ba pwedeng tumubo ang halaman kung mga bato yan? Hindi. Kaya nangyari dito, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. So, anong nangyayari yan? Ang lupa is very, very important. Kasi, ang lupa carries all the nutrients and the minerals para itong plant na ito ay tumubo, lumakas pagkatapos magbunga. At kailangan ng water, kailangan ng tubig para maging moist, para magka-moist itong lupa. Kapag ito ay nagka-moist, sisipsipin ng roots, itong lahat ng nutrients, itong lahat ng mga sustansya dito sa lupa, at itong seed mo na tinanim ay mag-germinate, magpo-pollinate, at magbe-bear siya ng fruit. So, kung walang enough soil, hindi siya tutubo properly. So, anong sabi niya dito? Sabi niya, but when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. So, dahil ito ibig sabihin, di puro bato ito. Ngayon, itinanim dito yung mustard seed. Ngayon, yung mustard seed dahil walang lupa, mapak lang siya dito sa mga bato. Ibig sabihin, bigla siyang lumabas na ganyan, bigla siyang nag-germinate, ang laki-laki niya bigla. Kaya lang, nung dumating ang sun, na-scorch siya, namatay siya, naluto siya. Bigla niyo po, for example, ang kawayan, ang bamboo. Di ba napakatangkad niyan? Alam niyo ba kung halimbawang 10 meters ang tangkad ng isang bamboo? 3 times ang haba ng roots niyan. Kasi ang roots yan ang magdadala, ang roots yan ang foundation ng halaman na yan. Kung hindi, matitila po yan, mababagsak yan pagdating ng typhoon. So, gusto ni God, itanim natin properly ang seed. Definitely, hindi natin itatanim sa stony ground. Okay? Sabi niya, ang explanation ng parable of the sower sa verse 20, but he who received the seed on stony places, this is he who hears the word, narinig mo yung word, and immediately receives it with joy. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.